Ako pala si Nitz Lacuachero, 33 anyos, isang empleyado at ito pala ang aking kwento. Tara, samahan niyo ako kahit tapos na ang Pasko ay manonood tayo ng Christmas display dito sa Capitol, Iloilo City. At finally nga ay madodrawingan na rin ang lagi nalang pangako na laging napapako. Sa maraming beses na akong nagaya sa mga kasama ko na pumunta nga dito sa Christmas display dito sa Kapitolyo sa Iloilo ay hindi talaga nangyayari. Ang dahilan kung bakit hindi natutuloy lagi ang aming mga pangako at ang aming plano ay yun nga dahil nga sa sobrang busy at pagod na sa trabaho ay hindi na nga kami dito nakakasaglit. At ngayong gabi na ito ay makukulayan nga ang plano na laging hindi natutuloy. At grabe, sobrang ganda nga dito sa Iloilo Capitol at talagang ramdam na ramdam mo ang Christmas kahit tapos na nga ito. At nagsama nga ako dyan ng isang staff kasi yun lang ang nayaya ko kasi nga mga busy na rin ang mga person para meron lang akong taga-video. At kung makikita nga ninyo ay hindi nga nauubusan ng tao dito sa Kapitolyo para i-witness yung ganito kagandang Christmas display. At dahil nga lagi tayong busy sa trabaho ay hindi nga rin ako naka-experience ng ganito kagandang Christmas display. Kaya ngayong Pasko talaga naramdaman ko na medyo malungkot talaga ako dahil hindi ko kasama yung pamilya ko. Pero nga siguro hindi lang ako nag-iisa na nakakaranas ng ganon. Mahirap talaga pag magkalayo kasi nga dahil nga sa trabaho kailangan kumayod para sa expenses at mga bills. At pagpasensya nyo na ang boses ko ngayon kasi nga sa paiba-ibang klema ngayon ay talaga namang maraming nagkakasakit. At kung makikita ninyo guys, nandito tayo ngayon sa loob ng Capitol. At kung makikita nga nyo ay sobrang ganda nga dito at talagang punong-puno rin ng Christmas light. Talagang pinagandaan nga talaga ito ng Iloilo Capitol kasi sa sobrang ganda nga nito at talagang dinudumog ito ng mga tao. Talos nga nakikita ko dito bukod nga sa mga matatanda at sa mga magulang ay puro din mga bata. At kung makikita nyo nga dyan ay talagang nag-i-enjoy din ako dahil nga sa ganda nga ng paligid at saka dahil sa lamig ng panahon ay talagang mai-enjoy mo ang Christmas display. Talaga namang pag pumunta ka dito ay paniguradong mapupuno na naman ang stories ng cellphone mo dahil nga sa kahit sang sulok ay talagang marami kang mapipicturan. At kung talaga namang pagod na pagod ka ng kakalibot dito sa Kapitolyo ay talagang hindi ka rin magugutom dahil marami nga rin dito mga food cart na kung saan pwede kang kumain. Totoo lang hindi naman talaga ako fan ng mga street foods kaya talagang pinidyohan ko lang yan para at least may idea kayo pag once na pumunta kayo at bumisita kayo dito sa Capitol sa Iloilo. Kaya sa mga Ilonggos na hindi pa nakakapunta dito sa Kapitolyo, aba ito na yung time bago matapos ang bagong taon ay masaksihan ninyo ang Christmas display ng Iloilo Capitol. Sinisigurado ko sa iyong sulit na sulit ang pagpunta mo dito kahit malayo pa ang pinanggalingan mo. Dahil nga may pasok ako dito sa Iloilo noong Christmas kaya i-spend ko ang aking New Year sa pamilya ko doon naman sa Pangasinan. Pag mga ganitong okasyon, New Year lang talaga nakakasama ko ang mag-iina ko dahil nga sa sobrang busy sa trabaho. Alam mo sa totoo lang kahit gustuhin nating makasama natin ang pamilya natin, talagang nagkakataon na hindi talaga nangyayari yon sa karamihan dahil nga sa trabaho at kailangan kumayod. Sa totoo lang may mga special occasion talaga na gusto nating kasama ang pamilya natin pero talagang hindi talaga tayo tinatadhana na mangyari yung mga bagay na yon dahil nga sa magkakalayo at LDR ang sitwasyon. Sa totoo lang sa 15 years ko nagtatrabaho dito, bihira ko lang nakasama yung mga magulang ko lalong lalo na nung nagkapamilya ako ay talaga namang bihira na lang din na makasama ko sila sa mga special okasyon. Iniisip ko na lang talaga na kailangan ko talagang magkayod para at least darating yung panahon na makakasama ko na rin sila at magiging stable na ang lahat. Alam nyo ba, naiisip ko lagi na talagang totoo nga talaga yung sinasabi nila na kahit marami tayong plano sa sarili natin ay iba pa rin ang plano na binibigay sa atin ni Lord. At alam natin yan sa sarili natin na lahat ng mga nangyayari ay talagang may mga rason. Kaya marami sa atin na maraming bagay na marami tayong disappointment kasi yun ay expectation natin sa mga sarili natin. Pero yung expectation ni Lord para sa atin ay minsan hindi natin kinukonsider. Alam mo sa totoo lang mula nung pagkabata ko ay talagang hirap na hirap kami pagdating ng Pasko. Totoo lang marami rin namang dagok na dumating sa amin at lalong lalo na memorable sa amin din yung month of December dahil marami ding dumating sa aming unos at dilubyo. Kaya kung sasabihin niyo sa akin kung masaya ba ako ngayong December ay masasabi kong 50-50 lang. Pero sa kabila ng lahat ng mga pagsubok ay kailangan nating bumawi
bumangon at kailangan nating ipakita na malakas tayo dahil wala namang binibigay na challenge, na pagsubok na hindi natin kayang pagdaanan at lagpasan. Kaya ang lesson learned ngayong Pasko ay mahalin ang sarili, magpatawad at humingi ng paumanhin sa lahat ng mga nagagawa nating mga kasalanan. Dahil naniniwala ako dahil gaano man kaganda at gaano man kapangit ang nangyayari dito sa mundo, at the end of the day, lahat ng ito ay temporary lang at tilisan din tayo dito sa mundong ito. Ika nga nila, life is too short, kaya ang gagawin natin, kailangan maging masaya at maging produktibo sa lahat ng ginagawa natin sa buhay. Kaya sa inyong lahat, Merry 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 Christmas at Happy New Year sa ating lahat. Maraming salamat for the go!